Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mapadabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At nitong mga nakarang araw nga, napakabigat po ng ating mga puso, hindi man tayo sang-ayon sa kanyang way ng vlogging at hindi tayo katulad niyang taga-suporta ng BBM admin, ay hindi natin maiwasang malungkot sa sinapit ng ating kapwa-vlogger na si Mima Alicia. Pero may isang napakahalagang linyang binitawan si Ballpoint Man 2.0 sa kanyang reaction video na talaga namang tumatak sa aking isipan. Sabi niya, ang mga vlogger pag binangga ninyo, sisikip ang mundo ninyo dahil hindi sila nag-iisa. Pader ang binangga ninyo. Hindi pala basta-basta vlogger si Mima Alicia o silang magkakasama na nagtatanggol kay BBM. Pader, ngayong araw hihimayin natin ang buong vlog ni Ballpoint Man. Bawat punto na binitawan niya mula sa issue ng politika sa nakaraang kaso ng ex-boyfriend hanggang sa kontrobersyal na pahayag tungkol kay Melboy. Bibigyan natin ng matatalas na reaksyon at pagsusuri. Ngunit, higit sa lahat, tatalakayin natin ang isang napaka-importanting issue na nangyari ngayon sa social media, ang reaksyon ng publiko. Umabot na ba ang ating bansa sa punto na pati ang kamatayan ay nagiging laruan na lang ng politika? Iyan ang ating hihimayin ngayon. Huwag kayong kukurap dahil napakabigat at napakahalaga ng usapang ito. Ito po ang mabigat na pahayag ni Ballpoint sa kanyang blog. Yan po ang isa sa malaking pagkakamali ng bumangga kay Mima Alicia kasi akala po nila simple-simple lang yung tao. Pero ang binangga po nila ay pader. Marami po kami, di ba? Hinding-hindi po kami titigil hanggat hindi po ito nasusolve ang problema. Dito muna tayo sa sinabi niya. Akala nila simple lang ang tao pero pader ang binangga nila. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pader? Noong araw, kapag ang isang ordinaryong mamamayan ang naging biktima ng karahasan, madalas na ibaon ang kaso sa limot dahil walang boses, walang plataporma, pero iba ang panahon ngayon. Ang mga vlogger may hawak na mikropono at may daan-daan libo-libo o milyon-milyong mata pa na nakatitig sa kanila araw-araw. Sang-ayon ako kay Ballpoint dito. Ang komunidad ng content creators ay may kakaibang lakas kapag nagkaisa. Kapag ang isa sa atin ang tinanggalan ng buhay sa marahas na paraan, hindi lang isang tao ang pinatay kundi isang boses na pinoprotektahan ng isang buong komunidad o isang grupo na parehas ang pinaglalaban o pinaniniwalaan. Ang tinutukoy ditong pader ay ang public opinion at ang collective vigilance ng mga mamamayan. Hindi mo pwedeng i-delete ang ebidensya kung ang bawat kibot ay pinapanood at binabantayan ng buong Pilipinas. Ngunit, may malaking responsibilidad ito para sa ating mga vlogger. Dapat, ang pagpapaingay na gagawin natin ay para sa paghahanap ng katotohanan at pagtulong sa mga autoridad at hindi para magdulot ng kalituhan o gumawa ng mga kahakang makakasira sa hustisya. Isa pang nabanggit niya dito ay ang araw-araw po yan may death threat si Mima Alicia. Ginagawa na naming almusal, tanghalian, hapunan, yung death threat na yon mga pre. Pero, oo nga, marami pong tinitingnang anggulo yung kapulisan dito. Napakasakit pakinggan ng linyang ginagawa na naming almusal, tanghalian at hapunan ang death threat. Ito ang madilim na realidad na kinakaharap ng sino mang nagpapahayag ng opinyon sa ating bansa. Kapag pinasok mo ang mga usaping panlipunan at politika, gaya ng matapang na ginagawa ni Mima Alicia, tinatanggap mo ang katotohanan na may mga taong magagalit sa'yo. Pero ang tanong, bakit natin hinahayaang maging normal ang ganito? Bakit naging katanggap-tanggap na gawing almusal, tanghalian at hapunan ang pagbabanta sa buhay ng isang tao? Dahil lamang sa magkaiba kayo ng pananaw, dito natin makikita na ang pagiging vlogger
o komentarista ay may totoong panganib sa totoong buhay. Hindi ito laro kapag hinayaan nating maging kultura. Ang hayaan mo lang yan, comment lang yan, darating ang araw na ang mga banta online ay magiging totoong karahasan sa labas ng screen. At ito na nga ang nangyari kay Mima, isang banta na nauwi sa isang trahedya. Bago natin talakayin ang iba pang anggulo ng investigasyon ng pulisya, may isang bagay akong gustong pakiusap sa inyo na nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Habang marami ang nagluluksa at naghahanap ng hustisya, nakita ko sa iba't ibang post sa social media, sa Facebook, sa TikTok, sa Twitter, na may mga kababayan tayong nag-iiwan ng haha reactions. May mga taong gumagawa pa ng mga mapanuyang biro at tila nagdiriwang pa sa pagkawala ni Mima Alicia dahil lamang sa magkaiba sila ng panig o paniniwala noong siya ay nabubuhay pa. Sana naman, wag naman tayong umabot sa ganito. Nasaan na po ang ating pagiging tao? Nasaan ang ating pagka-Pilipino? Kung maka-Duterte man ang mga ganito ay sa tingin ko ay sasawayin tayo ni Tatay Diggs na stop, wag tayong ganyan. Sa mga sandaling ito, isang tabi muna natin ang anumang kulay ng politika. Kakamping ka man, DDS ka man o taga-suporta ka man ng BBM, sa dulo ng araw, bago tayo nagkaroon ng magkakaibang partido, tayo ay mga tao. Isaalang-alang naman natin ang matinding hapde at pagluluksa na dinaranas ng kanyang pamilya at na mga malalapit na kaibigan ni Mima Alicia. Ang pagkawala ng isang mahal sa buhay sa pamamagitan ng marahas na para ng isang sugat na hindi kailanman madaling maghilom. Ang trahedyang ito ay hindi isang paksa para sa politikal na ganti o para patunayan kung sino ang tama o mali. Ang kamatayan ay hindi kailanman isang punchline o katatawanan. Kung hindi natin kayang mag-abot ng panalangin o pakikiramay, ang pinakamaliit na maaari nating ibigay ay ang katahimikan at respeto. Ipakita natin sa mundo na sa kabila ng ating matitinding pagkakaiba sa opinyon, may natitira pa rin tayong puso, respeto at pagmamahal para sa isa't isa bilang magkakababayan. Huwag nating hayaan na lamunin ng puot ng politika ang ating magkababayan. Ngayon, talakayin po natin ang anggulo ng investigasyon ng pulisya. Sabi ng pulis, itong si Alicia ay may kinasuhan pong tao. Nagkaroon po sila ng counterfile po ng case. Yun yung nambugbog sa kanya na ex niya po. Pero baka may tinutukoy pa po yung kapulisan natin ngayon. Dako naman tayo sa aspeto ng batas at investigasyon. Kinumpirma ng PNP na may isang person of interest na silang tinututukan sa kasalukuyan dahil sa anggulo ng personal na buhay at mga nakaraang kaso. Ang isinampa ni Mima Alicia noon ay patungkol sa kanyang dating karelasyon o ex-boyfriend dahil sa umano'y pananakit o pisikal na pambubugbog. Dito natin kailangang maging napakaingat bilang mga komentarista. Ang PNP mismo ang nagpahayag na hindi mo na pwedeng ilabas ang buong detalye sa publiko upang hindi mabulilyaso ang kanilang follow-up operations. Napakahalaga ng anggulong ito sa aspeto ng criminology. Madalas na ang motibo ay matatagpuan sa pinakamalapit na ugnayan o nakaraang hidwaan ng biktima. Kung may counterfiling ng kaso, ibig sabihin ay may malalim na lamat at tensyon na namamagitan sa kanila. Tama lamang, natututukan ito ng PNP ngunit paalala rin sa ating mga netizens. Huwag po tayong mag-akusa ng mga tao habang walang opisyal na pahayag ang kapulisan kung sino ang opisyal na sospek. Ipaubayan natin ang proseso sa batas upang maging malinis at matibay ang kaso. Ika pa nga ng mga pulis, we're just waiting na maging responsive si Melboy dahil sila itong huling magkasama. Sabi ni Ballpoint dito, ano po yung reaksyon ninyo na si Mima Alicia pinatay pero yung boyfriend niya buhay na buhay po? So kayo, sa pag-analyze nyo po, may kakaiba ba or wala? Yan po yung sinabi ni Ballpoint. Ito na ang pinakamabigat na katanungang iniwan ni Ballpoint man para sa ating lahat. Ang pag-question sa sitwasyon ni Melboy, sabi niya, si Mima Alicia pinatay pero ang boyfriend niya buhay na buhay.
May kakaiba ba o wala? Mabigat ang kargada ng tanong na ito sa kahit anong krimen. Ang taong huling nakasama ng biktima ay automatikong nagiging mahalagang testigo o focus ng investigasyon. Hindi dahil siya agad ang may sala, kundi dahil siya ang may hawak ng huling detalye. Siya ang nakakita sa mga huling sandali. Siya ang nakarinig at siya ang nakakaalam ng eksaktong pangyayari. Nang sabihin ng PNP na hinihintay niyang maging responsive si Melboy, natural lamang na magkaroon ng pagdududa ang publiko. Bakit nga ba hindi siya agad makapagsalita o makipagtulungan? Maaring ito ay dulot ng matinding trauma, takot o shock. Normal lamang sa isang tao na maparalay sa takot kapag nakita niyang pinaslang ang kanyang mahal sa buhay. Ngunit sa kabilang banda, tungkulin din naman niya sa alaala ni Mima at sa pamilyang nagluluksa na magsalita at ibigay ang lahat ng impormasyon sa lalong madaling panahon. Sana ay maging responsive na siya upang lumabas ang buong katotohanan. Gaya ng panawagan natin, magkaisa tayo i-share ang tamang impormasyon. Huwag magpakalat ng fake news. Respetuhin ang pamilyang nagluluksa at kalimutan muna ang kulay ng politika para sa hustisya. Kayo, anong opinyon nyo sa mga puntong ito at ano ang inyong saloobin sa panawagan nating pag-iwas sa politikal na puot sa gitna ng trahedya? I-comment ang inyong reaksyon sa ibaba. Babasahin ko pong lahat yan. At huwag din kalimutang mag-subscribe at i-like ang video nito at i-share. Hanggang sa susunod na paghimay ng katotohanan, ako ang inyong host, nag-iiwan sa inyo ng paalalang hawak natin ang mikropono. Kaya gamitin natin ito sa tamang paraan. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat.